Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman ito kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na Philippine Coast Guard palaban, hinamon ang China. Puwersa ng Amerika pumasok na. US Navy lumipad sa taas ng CCG 5901. So ano kaya nakapaloob sa video ito, men? So again, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, PCG Palaban. Hinamon ng China, puwersa ng Amerika, pumasok na. US Navy lumipad sa taas ng CCG 5901. So, bakit kaya siya lumipad sa taas? Ano? So, again, Good News Philippines, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Start. Yan breaking news, monster ship ng China Coast. Start 0. Mga idol at kabayan, breaking news, monster ship ng China Coast Guard lumapit pa sa Zambales. BRP Cabra at isang kaplano ng Philippine Coast Guard nilapitan ang barko ng China at hinamon sa radyo. Dito natin makikita kung sino talaga ang nag-uudyok ng gulo. US Navy P-8A Poseidon lumipad din sa... Sino nga ba talaga ang nag-uudyok ng gulo? A. China, B. China, C. China, or D. China? Siyempre, all of the above. West Philippine Sea sa area ng Zambales upang manmalandin ang galaw ng barko ng China, USS Carl Vinson Aircraft Carrier at mga kasama nitong destroyer at cruiser. Pabalik na sa South China Sea, posibleng papasok ito sa West Philippine Sea at lumapit sa Baho de Masinloc upang hamunin ang sobra-sobrang iligal na pananakop ng China. Ganyan kaimportante ang tulong ni Uncle Sa, Pangulong Marcos. Hindi lang Pag-asa Island ang pinunduhan. Ganyan kaimportante ang tulong ni Uncle Sam. Tapos itong mga anti-US pro-China na mga Pilipino natin dito, ewan ko kung ano yung mga iniisip nila, ano. At gagawing modernong isla sa West Philippine Sea, Lawak Island, merong pondong 1.08 billion peso ngayong taong 2025 para sa itatayong shelter port sa lugar. Isang patunay na hindi tayo titiklop sa China ng West Philippine Sea ay atin, hindi sa kanila. Pangulong Bongbong Marcos Jr. mukhang may nabisto. Vice President at dating mga Pangulo ng Pilipinas tinanggal bilang miyembro ng National Security Council ng bansa. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng Pangulo? Well, for me, maybe, or pwede tayong magsang-ayon kasi okay lang sana kung politiko-politika lang talaga sila. Kaso mga pro-China 'Di ba? Kaya nga maraming mga nagkomento doon ng mga taga-kabila na kesyo, bakit daw tinanggal? 'Di ba? Dapat sana kung ano yung away sa loob, away lang sa loob. Huwag nang isala yung away sa labas. Kaso ibang usapan yun, mga pro-China yun 'Di ba? Biruin, nakipag-gentleman's agreement pa nga So ano pang aasahan mo dun? Kung kayo papipiliin. Saan ba mas safe yung national security natin? Sa away-away lang ng mga Pilipino tapos pareha sila ng hangarin kapag ibang bansa na yung kalaban, or halimbawa ganyan, nag-aaway na nga sila sa loob tapos pro-China pa yung mga kalaban. Di siguro mas maigi tanggalin yung mga pro-China na yun. Kasi mahirap na. Sila nga mismo yung nagpapasok ng mga Chinese dito Marcos Jr. South Korea ngayong 2025 ipinakita ang kanilang lakas sa dagat. Nice. Pinakamalaking Good News Philippines, subscribe. barko ng China Coast Guard ay huminto sa pagitan ng kalupaan ng San Antonio, Zambales sa Pilipinas at Baho de Masinloc. Ano kaya ang pakay ng barko ng China? Bakit mas lumapit ito sa Pilipinas? Matapos madetect ng Philippine Coast Guard ang pagpasok ng China Coast Guard 5901 aka The Monster malapit sa Zambales, sa tulong ng dark vessel na iginawad ng Canada sa Pilipinas, nag-deploy ang otoridad ng Grabe ang lapit niya pala, Nasa gitna talaga siya. Pilipinas ng air at sea assets ayon sa Philippine Coast Guard. Sabay na nilapitan nila ito at hinamon ang China Coast Guard 5901 sa radyo. Ilang beses na niradyohan ng Philippine Coast Guard BRP Cabra ang China Coast Guard 5901 upang itabo ito sa katubigan ng ating bansa. Makikita rin natin sa isang video na kuha ng eroplano ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng China Coast Guard 5901 sa katubigan ng Pilipinas habang binabayo ito ng malalaking alon. Coast Guard CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave. Hiyang-hiya naman yung mga natin, 'di ba? Mga Coast Guard natin sa mga Filipino pro-China na yan. Sila nakikipaglaban sila tapos yung mga Filipino pro-China natin gusto ibigay na lang yung WPS.
Anak ng teteng yan. This area immediately. Over. Pull up. Over. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Sa mga nagtatanong naman kung nasaan ang Amerika, lumipad ang US Navy P-8A Poseidon mula sa Clark Air Base sa Pampanga patungong West Philippine Sea. Posibleng minamanmanan din ng Amerika ang galaw ng China Coast Guard 5901. Isa rin itong paalala sa China na nakamonitor ang Amerika. Si Uncle Sam to the rescue. Amerika bumalik sa South China Sea mula Carl USS Carl Vinson back in the South China Sea. Dapat hindi South China Sea yan, West Philippine Sea yan. Pero mga big media outlet naman kasi yan eh. So, mga ano din. sa Port Klang, Malaysia. Posibleng papasok ito sa West Philippine Sea upang suportahan ang Pilipinas laban sa panggigipit ng China ngayong simula ng taong 2025. Ayon sa larawang kuha ng satellite, ang mga barkong USS Carl Vinson Aircraft Carrier, CVN-70, USS Princeton, CG-59 at USS Terra DDG-104 ay naglalayag na sa loob ng South China Sea. Sa ayaw man ng ibang mga politiko ng Pilipinas, ang pagpasok ng mga barko ng Amerika sa karagatang nasasakupan ng ating bansa, malaki pa rin ang naitutulong ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang hukbong dagat upang harapin ang iligal na mga pag-aangkilang China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ilang Di ba? Malaki pa rin yung tulong ng Estados Unidos. Tapos yung iba natin dito mga kababayan, mga pro-China na yan, inaaway yung Estados Unidos kasi sila daw yung dahilan kung bakit may gulo. Men, kahit na meron or walang presensya ng US, kung gusto ng China yung WPS natin, aangkinin nila yun, gahaman sila eh. 'Di ba? Tapos na saan ang usapan kung hindi na nila pinakialaman yung West Philippine Sea natin. Baka doon, isa ako sa some kind tutulig sa ng halimbawa, yung US, for example, hindi nakialam yung China sa West Philippine Sea. Tapos yung US, parang may gagawin tayong mga bases dyan sa sa malapit din sa West Philippine Sea na yan. Tapos papalagan ng China. Bako isa ako sa tutugis dun sa Amerika na, bakit nag-aano kayo dyan? 'Di ba? Maaring mag-cause ng war talaga yan. Something like that. Aanuhin natin yon kasi tama nga naman. Tayo yung maiipit doon. Pero yung mga ganitong usapan kasi, yung West Philippine Sea, gusto talagang agawin ng China kahit anong mangyari. May US man o wala. Understand? Bakit nung time ba ni Digong na pinull out niya yung Amerika, nabalik ba sa atin yung West Philippine Sea? Hindi naman, di ba? beses nang sinubukang makipag-usap ng ating mga leader sa Chinese Communist Party, pero kung tanging puwersa lang ang paraan upang tayo ay kanilang pakinggan. Halata naman na ang yaman na para sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ay kanilang agawin, nakawin at lapastanganin. Pero kahit anuman ang ginagawang pananakop, hindi ito makakapigil para sa Pilipinas na gawin ang tama at nararapat para sa mga Pilipino. Ang Marcos Administration ngayong taong 2025 ay naglaan ng pondo para sa bagong proyekto sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Sa Pag-asa Island merong pondong 300 million peso para sa pagsasagawa ng sheltered port. Hindi lamang yan mga kabayan dahil meron pang 1.08 billion pesong pondo para naman sa konstruksyon ng sheltered port sa Lawak Island. Ang Lawak Island ay nasa 181 nautical mile o 336 km ang layo mula sa kalupaan ng Palawan. Ang malaking pondong ito at mga proyektong itatayo ng Pilipinas ay simbolo ng pag-iit na atin ang Lawak Island, hindi sa China. Sa ibang balita naman, nagulat ang Good news yun. Pilipinas matapos maglabas ng isang executive order si Pangulong Marcos Jr. matapos magbaba ang Malacanang ng EO81 na nilagdaan noong ikatatungpo ng Disyembre taong 2024. Ang nasabing EO ay upang alisin ang Vice Presidente at dating mga Pangulo ng Pilipinas bilang mga miyembro ng National Security Council ng Pilipinas. Isang palakpak doon, isang malaking bagsak doon. Tapos nagtatanong pa si Sara bakit daw siya tinanggal sa National Security. Tatanong siya kung bakit siya tinanggal. Tapos nung grabe yung mga pangwawater cannon ng China, tinanong siya kung ano yung opinion niya sa mga pangwawater cannon, panghaharas ng China sa Pilipinas. No comment. Anong silbi niya sa national security kung ganun? Aber. Depensa ng National Security Council, ang mga pagbabagong ito ay dahil sa kasalukuyang banta sa seguridad ng bansa. Alam niyo naman siguro mga kabayan kung bakit ito ginawa ng Pangulong Marcos Jr. South Korea ngayong 2025 ipinakita ang kanilang lakas sa dagat. Grabe. South Korea din, handa na sila. Or naghahan. Good news, Philippines. Tumitindig nga yung South Korea, Japan.
Tayo naman Pilipinas, budget lang talaga yung kulang sa atin. Grabe pa naman yung alon doon. Tapos inaaway pa ng mga pro-China Pilipino. Gusto ko nila, isuko agad yung isuko na lang sa WPS eh. Ayaw na sa China yung WPS. Grabe yung may mga helipad na barkuan. Sa dagat ka, magla-landing. Kala ko Chinese. South Koreans pala. Ano yung asiyo? Di natin maintindihan yung mga text nila. Missile. Reload na sila. Boom. Sige, try. Saludo din talaga sa mga mga alyansa natin kasi syempre nandiyan lang sila parati para sa atin din eh. Nag-test fire sila. Laban Pinas. So that's it. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comments section. So, again, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinois. So, mga kanoisis, that's it. Kita nyo naman. Grabe. Nag-aano na talaga tong China eh. Naghahamon na talaga sila, no? Pero wala silang magagawa doon kasi hindi naman natin sila pakikinggan ano sila, siniswerte sila. Lakas nilang makademand na parang sila lang yung masunod. Pero hindi pwede yun. Oras na para tumayo din yung Pilipinas sa tindigan ng Pilipinas ba kung ano yung nararapat kasi yun nga, mahirap kapag hinayaan natin yung China sa ngayon na parang mag-i-stick lang tayo sa yung mga reasoning ng mga Pilipino pro-China na kawawa tayo kapag ka-winner tayo ng China. Wala tayong kalaban-laban, hindi pa natin kayang lumaban. Na-miss kasi nila yung or siguro hindi nila nakita yung pinaka-picture sa ginagawa ngayon ng gobyerno natin dyan sa WPS. Ang akala kasi nila, yung pagtindig, yun na yung parang papalagan natin or gusto natin mismo ng gulo. Hindi nila alam na yung pagtindig, kiniklaim lang natin or pinapakita natin sa China na ito, amin to. Amin talaga to. Kahit anong mangyari, amin to. 'Di ba? Naipanalo namin to sa arbitral award or ni-reward sa amin to. So it means amin to. 'Di ba? Yun yung ginagawa natin. Hindi naman yung tipong China, come on, let's go. Wala namang ganung pangyayari, 'di ba? Mas pa nga medyo naiinis pa nga tayo kasi kapag wina-water cannon tayo or binabangga tayo, hindi tayo gumaganti. 'Di ba? Para sa atin, medyo masakit talaga tingnan 'yun. Pero di natin alam, part din kasi siya ng ng plan ng government na para mas lalong magmukhang ugly yung China. Kita nyo yung China, hindi na siya gaanong hindi na siya gaanong tawag diyan, namamangga or whatsoever. Siguro may mga mangilan pero hindi talaga gaya dati na sobrang daming beses. 'Di ba? Kasi aware din sila na parang parang nagiging look ugly tayo dito So, parang nakaka-realize na yung China. So, kita nyo naman yung pinasok niya yung monster ship niya. 'Di ba? Doon pa lang
magtataka ka na kung bakit hindi nila ginagawa yung mga ginagawa nila dati. It's either natauhan sila or siguro meron silang another plan na naman or siguro re-recharge lang sila. Tapos bigla na namang mamamangga or mangwa-water cannon yan. Wag naman sana. And yun lang naman. Again, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So, I think hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Thank you so much for watching. Good News Philippines. Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy sound.